Sa ngayon, ang Estados Unidos ng Amerika ay naglulunsad ng panibagong dagok laban sa Iran. Inanunsyo ni Ministro ng Pananalapi ng Estados Unidos na si Scott Bessent ang pagsisimula ng ekonomikong D-Day laban sa Iran at tinawag ang kampanya bilang pinakamalaking opensibang pinansyal laban sa isang kalaban. Ayon sa ulat, balak ng kagawaran ng pananalapi ng Estados Unidos na palawakin ang pagpapatupad ng mga sekundaryang parusa laban sa mga kumpanya at bansa na patuloy na may ugnayang pangnegosyo sa Iran upang lalong patasin ang presyon sa Tehran. Ang opisyal na pagpapakilala ng mga parusa ay nakatakda sa Lunes ng gabi ayon sa oras ng Europa. Ngunit sa ngayon ay bumagsak na naman sa bagong pinakamababa ang pera ng Iran. Isipin mo, para sa $1 ng Amerika, 2 milyon na Iranian rial ang katumbas. Ang pagbagsak ng Iranian rial sa pinakamababang antas sa kasaysayan ay naging isa sa mga pangunahing dahilan ng malawakang protesta nung simula ng 2026 na nauwi sa marahas na pagsupil sa mga ito. At ngayon, ang Iranian rial sa Tehran ay nagtala ng panibagong pinakamababang record. Dahil dito, nababantang gumanti ang Iran, ngunit hindi laban sa Estados Unidos, kundi sa mga kalapit na bansa sa Persian Gulf. Ngunit sa parehong panahon, may lumitaw na isang lubos na hindi inaasahang impormasyon. Ang Estados Unidos ng Amerika ay lumapit sa Pakistan upang buhayin muli ang negosasyon sa rehimen sa Tehran. At ngayon, ang kinatawan ng hukbong sandatahan ng Pakistan ay lumapag sa Tehran at bukas naman ay inaasahan ng Tehran ang pagdating ng kinatawan ng Oman. Sa madaling salita, pag-usapan natin ang paksang ito. Ako si Alexei Petchy at bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, i-like ang episode na ito at huwag kalimutang mag-iwan ng inyong komento. Kaya, inihayag ng kalihim ng pananalapi ng Estados Unidos, si Scott Bessent, ang pagsisimula ng ekonomikong D-Day laban sa Iran. Ayon kay Bessent, ito ang pinakamalaking opensibang pinansyal na kailanman inilunsad laban sa isang kalaban. Ipinahayag niya ang kanyang posisyon sa isang post sa platapormang X at sa isang hiwalay na kolum sa Financial Times na parehong lumabas sa isang araw. Sinabi ni Bessent na ang kampanyang militar ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos ay malaki ang naging pinsala sa kakayahang militar ng Iran at pinahina ang kanilang programang nuklear. Dagdag pa niya, ang administrasyon ay papasok na sa huling yugto ng digmaan at magsisimula ng ipatupad ang mga hakbang pang-ekonomiya sa bukang liwayway. Sabi niya, ibig sabihin ay malapit na. Ayon sa pinuno ng kagawaran ng pananalapi ng Estados Unidos, ang layunin ay putulin ang lahat ng ekonomikong daluyan na nagpapalakas sa mapaniil na rehimen hanggang sa tuluyang maihiwalay ang Tehran. Yan ay isang sipi. Nagbabala si Bessent na ang mga bansa na patuloy na bumibili o nagdadala ng langis ng Iran, nagbibigay ng daloy ng pera sa pamamagitan ng mga tanggapan ng palitan ng salapi at mga malalayang sonang pang-ekonomiya, magserbisyo sa mga biyahe, magpanatili ng mga rehistro ng barko o tumulong sa paglilipat ng gasolina sa dagat. Nanganganib na mapabilis ang sarili nilang pagkakabukod kung hindi nila puputulin ang natitirang koneksyon sa Iran. Ang mga pahayag na ito ay sumunod sa mga komento ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos noong nakaraang linggo. Noon, paalala ko, inihayag ni Trump sa isang post sa Truth Social ang pinakamatinding operasyong pang-ekonomiya na kailanman isinagawa laban sa sinuman. Sa kabila ng lahat ng mga malalakas na pahayag na ito, ang mga tiyak na hakbang ay hindi pa tinutukoy at ianunsyo pa lamang mamaya pa ng kaunti. Samantala, gaya ng sinabi ko na, nalaman natin na humiling ang mga Amerikano sa Pakistan na tumuhong sa muling pagsisimula ng mga usapang pangkapayapaan kasama ang Iran. At ngayon, lumabas na rin ngayong araw ang mga unang larawan kung saan makikita na ang hepe ng staff ng Pakistan ng hukbong sandatahan ng Pakistan na si Asim Munir ay dumating sa Tehran para sa mga pag-uusap kasama ang mga opisyal ng Iran. Ibig sabihin, hindi pa rin nawawala ang landas ng negosasyon. Sinasabi ni Trump na walang negosasyon na nangyayari, pero sa totoo lang, patuloy pa rin itong ginagawa ng palihim. At ayon sa balangkas na ipinakita ni Scott Bessent, maaaring tumutok ang pakete ng mga parusa sa sekundaryang mga parusa laban sa mga bansa at organisasyon na patuloy na bumibili ng langis mula sa Iran at nagpuproseso ng mga operasyong pinansyal nito, makipagtrabaho sa mga kaugnay na bangko o suportahan ang pagpapadala at iba pang komersyal na daanan, dagdag pa sa umiiral ng blokadang pandagat. At nakakatuwang panurin kung paano kumikilos ang merkado dahil ang merkado ay tila hindi na talaga maayos na tumutugon sa lahat ng mga pahayag mula sa Washington. Noong umaga ng Lunes, bumaba ang presyo ng langis kahit pa tumindi ang mga pahayag. Sa oras ng pag-record ng episode na ito, ang benchmark na langis na Brent ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $71.5 kada bariles. Ito ay $2 na mas mababa kaysa sa presyo ng pagsasara noong Biyernes. Ang pagbaba ay maaaring may ugnay sa pagkuha ng kita matapos ang kamakailang pantaas, pati na rin sa mga ulat tungkol sa pansamantalang pagdami ng paggalaw ng mga tanker sa kipot ng Hormuz.
Dito ko lang idadagdag, ayon sa datos ng estadistika ng pagpapadala, na ngayon ay inilalathala ng ahensiyang Axios noong gabi bago magbiyernes. Ibig sabihin, ito ang pinakabagong datos. Ayan, noong gabi bago magbiyernes, sa timog na daanan ng Kipot ng Hormuz, ito ay kahabaan ng baybayin ng Oman, dumaan ang humigit kumulang 40 na tanker na nagdala ng tinatayang 16 na milyong bariles ng langis. Mas marami ito kaysa sa 15 hanggang 20 barko na naitala noong mga nakaraang gabi. Tulad na nasabi ko na, talagang nag-organisa ang hukbong Amerikano ng ganitong mga biyahe sa gabi na isinasagawa sa ilalim ng dilim ng gabi at sa proteksyon ng mga sundalong Amerikano. Sa isang takdang oras, sa isang ruta, lahat ng mga tanker na ito ay pumapasok sa Persian Gulf. Doon sila nagkakarga at pagkatapos sa itinakdang oras at sa itinakdang ruta, umaalis sila mula roon. At noong Huwebes ng gabi papasok ng Biyernes, nagawa nilang may pasok ang 40 tanker sa ganitong paraan. Malaki na ito pero mas mababa pa rin ito kumpara sa mga bilang bago nagsimula ang digmaan. Ngayon, si Iran, kahit hindi pa alam kung ano ang magiging mga sanksyon, ay nagsimula na agad sa mga bagong banta. Ang kalihim ng kataas-taasang konseho ng Pambansang Seguridad ng Iran, si Hossein Rizai, ay nagsalita noong Linggo tungkol sa mga posibleng hakbang ng Tehran bilang tugon. At ngayon, babanggitin ko ang kanyang sinabi ng buo, walang bawas. Kung magpapatuloy ang digmaang pang-ekonomiya, wala ni isang patak ng langis ang maipapadala palabas, maging sa Strait ng Hormuz o saan mang bahagi ng Persian Gulf. Ituturing ng Iran ang pakikilahok o pagsuporta ng alinmang bansa sa digmaang pang-ekonomiya ng Estados Unidos laban sa mamamayang Iranian ay isang hayagang kilos ng bigmaan. Kasabay nito, ang Ministeryo ng Ugnayang Panlabas ng China na maaaring tamaan ng mga bagong sanksyon dahil tumatanggap ang mga Chinese na refinery ng langis mula sa Iran at ang mga Chinese na bangko ang siyang nagpoproseso ng mga bayad. At iniulat ng kagawaran ng Ugnayang Panlabas ng China noong Lunes ng Beijing, bilang kasosyo sa kalakalan ng Tehran, ay maingat na susubaybayan ang pag-unlad ng sitwasyon at kung kinakailangan ay gagawa ng mga hakbang upang protektahan ang kanilang mga interes. Samantala, sinabi rin na yung araw ng tagapagsalita ng kagawaran ng Ugnayang Panlabas ng Iran na si Esmail Bagay ng Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Oman na si Said Badr al-Busaidi. Pupunta na sa Tehran sa Martes upang ipagpatuloy ang mga pag-uusap tungkol sa pamamahala ng paglalayag sa Strait ng Hormuz. Kasabay nito, nagbabala ang Iran na ang mga barkong lumalabag sa mga patakarang itinakda ng Tehran, ang mga patakaran sa paggaan sa Strait ng Hormuz ay maaring harapin ang mga hakbang tulad ng multa, detensyon o kumpiskasyon. Ayon nga sa ulat ng tanggapan para sa mga usapin ng Persian Gulf, ito ay isang bagong ahensya na nilikha ng Iran para pamahalaan ang Strait ng Hormuz na paalala ko lang ay isang internasyonal na daan ng dagat. Pero nagsimula na ring dahan-dahang isakatuparan ng Iran ang kanilang mga banta. Ngunit gaya ng dati, hindi nila ito mismo ginagawa. Ngayong araw, iniulat ng Ahensya ng Maritime Trade Operations ng United Kingdom na sa 63 milyang pandagat sa kanluran ng pantalan ng lungsod ng Yanbu sa Saudi Arabia. Sa pulang dagat, tinamaan ng hindi pa natutukoy na bala ang isang tanker na nagdulot ng sunog sa pangunahing deck ng barko. Tandaan ninyo ang pangyayaring ito. Pagsapit ng Lunes ng hapon, ang mga kasabwat ng Iran, ibig sabihin ang mga Houthi mula sa Yemen, nag-anunsyo ng mga pag-atake ng missile sa mga posisyon ng hukbo ng Saudi Arabia sa mga hangganan ng Yemen at maging sa mismong teritoryo ng Saudi Arabia. Ayon sa tagapagsalita ng command, ang mga pag-atake ay isinagawa sa mga kampo sa Al-Abre, Al-Wadiya at Al-Kanaise sa teritoryong kontrolado ng internasyonal na kinikilalang at sinusuportahan ng Saudi Arabia na pamunuan ng Pangulo ang namumunong konseho ng Yemen. Bukod pa rito, kinumpirma ng mga Houthi na sila ang umatake sa tanker sa pulang dagat. Ipinahayag nila ng tanker na Amzan ay inatake gamit ang balistikong misal na naging sanhi ng sunog sa barko. Ibig sabihin, nangyayari na ang mga bagay na napag-usapan natin dati. Ibig sabihin, ang paglipat ng Estados Unidos sa ekonomikong yugto ng digmaan ay hindi nangangahulugan na tatalikuran ng Iran ang yugto ng militar. Kahit na nararamdaman na ng Iran ang mga parusa kahit hindi pa ito opisyal na ipinapatupad. Ang Iranian rial ay nagtala ng bagong pinakamababang rekord. Ang halaga nito sa itim na merkado ay bumagsak sa 2 milyong rial kapalit na $1 ng Amerika. Noong katapusan ng Disyembre 2025 na magsimula ang mga protesta, paalala ko lang, ang $1 ay katumbas ng humigit kumulang 1.2 milyong rial. At sa panahong yon, bumagsak na ang halaga ng pera ng 60% matapos ang 12 araw na digmaan. Halos tumigil na ang pag-export ng langis mula sa Iran ayon kay Abdal Nasir Khemati, ang tagapangulo ng Bangko Sentral ng Iran noong nakaraang linggo.
Dahil sa blokadang pandagat ng Estados Unidos, hindi talaga makaalis sa Gulpong Persico ang mga kargadong Iranian tanker at sa labas nito ay naghihintay ang isang buong fleet ng mga walang lamang barko. Malapit sa Malaysia, kung saan tradisyonal na inililipat ang Iranian na langis para ipadala sa mga refinery ng langis ng China. Ngayon ay nakatigil ang mga bakanteng tanker habang naghihintay ng langis na hindi makalabas mula sa Persian Gulf. Bukod pa rito, hindi na naghintay ng mga bagong sanksyon ang United Arab Emirates na isa sa mga pangunahing kasosyo sa kalakalan ng Iran. Noong nakaraang linggo ay pansamantalang itinigil ang lahat ng transaksiyong pinansyal sa Tehran. Kaya nagsimula na ang bagong yugto ng digmaan at kapag inanunsyo na ang kumpletong pakete ng mga sanksyon, muli tayong magkikita dito sa YouTube channel na ito. Kaya huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang kampanilya para ma-notify kayo kapag may bagong episode. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.